Isa na naman bagong video ang ihahatid ko sa inyo sa araw na ito. At ngayon ay gagawa tayo ng isang makeup keme. Hindi ko sasabihin tong isang tutorial kasi hindi naman ako magaling. Ito ay pangkatuwaan lamang po, ano. Huwag nyo naman akong i-judge mga momshies dahil ito lamang yung ginagawa ko sa aking mukha at hindi ko to ginagawa sa ibang tao. So, huwag kayong ano, okay? So, itong makeup ko na to ay tinatawag kong The Red Lips Makeup. Gagamitin natin ay red lipstick para sa aking pack na ngusong. Itong makeup na to, usually ginagamit ko to nang nag-work. Ginagawa ko to sa mukha ko dati nung nag-work pa ako. So, before, I was working in a hotel. So, yung makeup na to, ang talaga naman pack na hindi ako sisitahin ng manager ko na, balik, ayusin mo yung makeup mo, ano. Kasi, kailangan yung itsura mo, pag yellow light, meron ka pa ring makeup. Hindi mukhang pale, hindi ka mukhang woke up like this. At saka hindi dun kemerot yung mag-ano-ano ka, gradient. Ewan ko na lang ngayon kung keme. Pero I don't think it's professional na tignan ka using with So, simulan na natin mga moms. Gamit ko pala, ataray. Feel ko naman. Gamit ko pala, so itong Revlon na Color Stay. Full cover. Ito. Wow. So, alam mo, itong i-review na rin natin yung mga gamit kong product. So, ito sa akin, matte kasi to. Tapos, super dry ng face ko ngayon. So, hindi ko maano na, hindi ko siya bet. So, tinitiis ko na lang siya, maubos siya pa. Teka lang. So, ganyan ko lang siya nilalagay. Kinamay kamay ko pa. Wait lang. So, lagyan din natin itong under eye. Kasi ito sa mga sumpa. Ay, ang shade pala nito is Natural Ochre. Hindi ko talaga siya bet. Parang hindi siya na-absorb. Although, ayaw mo naman i-absorb ng skin mo. Pero parang lutang. May ganun ba? Hindi ko talaga bet yung feeling. Siguro kung oily ka, bet mo to kasi matte nga siya. Yung Infallible nga, ayoko yun. Hindi ko talaga siya bet. Ayun na nga, mga moms. Ikwento ko na rin sa inyo yung buhay ko bilang isang manggagawa sa hotel. 7 years, almost 8 years ako nag-work sa hotel. I started when I graduated in 2012. So, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ayan. 12, almost 7 years pa lang. So, 2012, nag-start akong mag-work. Graduate ako ng BS HRM. Tapos, nag-OJT ako dito sa isang hotel. Tapos, na-absorb ako ng bonggang-bongga. So, the key para ma-absorb ka sa pinag-OJT-han mo is maging sip-sip ka. Charot! Hindi, mga bakla, hindi yan madadaan sa pagiging sip-sip. Kailangan hardworking ka. Kasi kung sip-sip ka lang ng sip-sip, paano pag naubos na yung sisip-sipin mo? I mean, paano kung nag-resign na yung pinagsisip-sipan mo, diba? So, wala kang backup. Parang ganun ba? So, dapat kailangan magaling ka. Kailangan madiskarte ka. Kailangan, hindi naman sip-sip, pero dapat mabait ka sa mga kasama mo. Kahit yung mga superiors mo, ganun, para may maganda kang feedback sa kanila. Ganun yun, moms. Para dyan sa mga millennial, or sa mga naghahanap ng trabaho, huwag kayo magmaha-maha dyan na feeling nyo naman, laki na ng pinagmamalaki nyo.
'Diba? Parang, lalo kung fresh grad ka, ba't ka magmamaganda dyan, bakit ka magmamaganda dyan kung wala ka namang credentials? Kung wala ka namang something to show them, 'di ba? So, maiba tayo. Hindi mo naman kailangan palang masyadong kemerot kasi hindi naman to pageant or whatever. Kailangan mo lang maging presentable, wala yung mga blemishes mo. So, diyon. Naging mabait si bakla, naging matulungin, naging hardworking. Training hours namin is 720 hours. So, parang kailangan mo yung bunuin sa isang pag-OJT mo, either hotel or restaurant. Nag-apply ako sa page ng isang dyaryo. Meron dong mga numbers ng hotel, pati address nila, pati yung email address. Ang ginawa ko, nag-apply ako, nagpasa ako na sa email nila isa-isa. Siyempre, doon naman sa mga feasible na pagtatrabahuan ko or sa mga pag-OJT-han ko, hindi naman ako mag-aano ng mga nasa saan ba yun? Nasa QC or Ortigas. Basta within Manila lang ako and Makati. Gamitin natin to. Magkikilay tayo. Hindi ko pa pala nag-groom masyado yung kilay ko. Kasi nasa bahay lang tayo. Bakit ko naman kailangan i-groom tong kilay ko, diba? Parang okay naman ako dyan. Masaya naman ako dyan. Mahal pa rin naman ako ng asawa ko dahil sa kilay niya. Charot. Gamitin natin tong spoolie. Gamitin natin tong Nichido. Nichido. Yan, Nichido. Baliktad pa mo. Nichido. Yan, ito yung aking good old eyebrow pencil favorite. So, ever since, tatrabaho pa ako nung na-discover ko to, is ito talaga yung ginagamit ko. So, try natin mag-chika habang naglalagay ng kilay. Start ako, mag-OJT. Pinag-OJT-han ko is una, housekeeping. Bakla at hindi ito yung... Teka, kailangan... Gusto ko malayo. Teka, box, hindi ako makakonsentrate. Ba't pula? Kaya mo na. Antay pa mga mamshi. Basta ganyan. So, ayun na nga. Nag-start ako housekeeping. Mamshi! Hindi siya yung tipong sa office ka, ha? Isasaba ka nila doon sa mga guest rooms. Tapos si bakla, yung mga bed doon, king size at 2 beds lang. Tapos bakla ang ano nila, lahat may duvet. Alam niyo yung comforter, pero ang laman niya is mga real feathers, na duck feathers, ewan ko, basta yun. Totoong ganon. Pero pag pinagsama-sama mo yun, bakla, ang bigat. Tapos alam mo ba, yun na nga, si Ma'am Shi, pumasok na. Tinuruan, ganyan, training. Tapos, bakla ako lang yung babae. Parang, nung time na yon 4 na lalaki na OJT. Ayan mga Ma'am Shi, teka lang. Hindi ko kaya mag-untay, tas pagkilay ang nakasalalay. Bakla, ba't ganito? Sabi kasi hindi ako expert, huwag niyo akong i-bash or something. Basta ito lamang is something that works for me. So, this might work for you too. Ewan ko. Basta, yun na yun. So, yun na nga, ma'am. Kasama ko, 5 kami, na OJT ako lang yung babae. Tapos, parang meron kaming isang floor na parang dun lang lahat ng mga OJT. Sila yung gagawa. Tapos, i-inspect na lang ng supervisor, ganyan. Bakla, after 1 week, nilagnat ako. Sumakit ang ulo ni Ma'am Tri ng kaso. As in, talagang nakakapagod siya, ma'ams. Like, for example, ang paglilinis ng kwarto, sa mga talagang expert na or yung mga veterano na RA or room attendant, it would only take them maybe around 45 minutes ang pagtrabaho ng isang kwarto. Regular room yun hindi yun yung mga suite room na mga malalaki talaga. Syempre, it would take time. Bakla ako, ang isa kong kwarto, 1 hour, 1.5 hour, 2 hours, ganun bakla. As in, talagang sumakit yung katawan ko. Linis ka ng CR, linis ka ng inodoro, linis ka ng bathtub, vacuum ka ng carpet.
change ka ng bedsheet, pupunasan mo yung mga lahat ng mga di magkakaalikabok, isi-set up mo yung mga toiletries, mga ganun. Bakla, isipin mo ilang kwarto yun sa isang maghapon. Tapos talagang hindi naman sanay ang katawan ko. Kung nakita nyo ako dati, sobrang payat ko. Tapos ganun yung gagawin ko araw-araw. Anyway, di natapos na ako doon. Sunod ko naman na pinag-graduatehan dun din, same hotel, is HR, just to finish yung 720 hours. So, after graduation, umuwi muna ako ng Bicol para magbakasyon kasi sabi ko, pag bumalik ako ng Manila, talagang paspasa na, talagang magtatrabaho na ako, wala nang baka-bakasyon. Pagbalik ko na lang ng Manila, saka na ako maghanap ng trabaho. Nasa, nasa Bicol, nag-message na yung yung dati kong boss na nasa HR. Sabi niya, uy, Jel, may available, baka gusto mo, pero contractual pa lang or casual. So sabi ko, sige, go lang sir, kasi syempre trabaho din yan, hindi ka na arte ka pa ba, ikaw na nga inoferan, diba? So si bakla, di go, lumuwas ng Maynila. Nag-start ako as food and beverage attendant / receptionist. Kumbaga tinatawag ng iba na server or waiter, ganun yung naging trabaho ko noon. Nung casual ako, mga bakla, ang pinakamataas kong sahod is 4,000. Pero parang mga once or twice ko lang na-experience yun. Kasi madalas, parang 2,500, 3,000, ganun lang yung sinesweldo ko. In fairness nakakapagpadala pa ako dun sa kapatid ko pang boarding house niya, o kaya sa baon niya. Parang ganun, maliit lang. Maliit pa lang naman yung napapadala ko. Kasi pag casual ka, syempre, pag hindi naman ganun karami yung kumakain sa restaurant nun, is kunwari papag-undertimein ka or papag-half-dayin ka. So ako naman si bakla, parang sige, go na, ako na lang. Pagpapasok ako, ang dinadala ko lang is parang 75 pesos, balikan na pamasahe. Hanggang sa nagkaroon ng vacancy naman sa front office. Si bakla, trinay lang applyan kasi for regular position naman yon. Mind you, ang regular position is different sa casual. Ang contractual or casual is, kumbaga agency siya. Yung pag regular employee ka, direct hire ka from the company mismo, ganun. So, si bakla, in-applyan yung, yung front desk na position. Hindi ako natanggap. Pero natanggap ako for telephone operator, which is part pa rin ng front desk. So, ito yung ginagamit ko. CoverGirl True Blend in shade number 2. Tapos, ito na, gamit ko, paubos na nga, Fashion 21 na shade number 1 ang ginagamit natin. Mga drugstore makeup lang ako, mga mamshi, kasi parang hindi kaya ng face ko yung mga mamahalin. Tsaka hindi rin kaya ng bulsa ko. Ayan. Ganyan. May pa drunk blush si mamshi. Ayan, ganyan. Kaya pala red lips ang ginagamit ko kasi para hindi halata na hindi ka super madaming makeup sa mukha, 'di ba? So, ano ka lang, discreet na tinamad mag-makeup. So, bago tayo mag-proceed dito sa next na Nichido din to. Ano ba yan? Paano ba to? Nichido din to na eyeliner pen. So, ito rin, favorite ko rin to kasi, ano siya, pencil siya. Ayan. Para siyang Sharpie. Ganyan. So, madali lang siya. Ayoko nung mga sinasawsaw. Doon ako na-regular sa pagiging telephone operator. Diyos men, daming experience yun, pero kwento ko na lang sa susunod na kabanata. Pero yung time na yun is talagang doon na-test yung patience mo, yung stamina mo, yung, alam mo yun, yung energy mo. Kasi pag may kausap ka, hindi ka nila nakikita naririnig ka lang nila. Dapat hindi nila maririnig sa boses mo na irita ka, kasi kailangan yung boses mo is may expression na. Kasi hindi nga nila nakikita yung expression mo. So, hindi ka naman pwede na, good morning, this is guest service center, how may I help you? Parang ganun. So, hindi pwede yun, ma'am. Parang, trabaho ka pa. So, kailangan energy tayong lahat pag nasa mga telephone industry tayo. So, lalagay na ako nito sa mata ko. Tapos, ayan, nag-crease na agad, mamshi. Ayan. Ay, teka. Hindi tayo magme-makeup masyado, pero gagamitin natin tong eyeshadow ko from, ayan, luma-luma na siya, I Do
travel kit. Kasi gusto ko yung mga color na mga violet, mga color na mga bronze. Ayan. So, tingnan mo to. Wala na nga to. So, gagamitin natin to. Medyo shimmery siya just for the base. And then, lalagyan natin siya nito sa gilid para feeling natin. So, yun. Naging telephone operator ako. At the same time, dahil meron akong experience sa food and beverage, nagjo-duty din ako minsan sa executive lounge. So, halos lahat naman ng hotel, may mga executive lounge. Then, meron dong mga pa-cocktails. Teka, parang meron dong mga tea, unlimited drinks, na feeling mo talaga is VIP ka. Nagjo-duty din ako doon pag kulang siya tao. Char. Pag syempre pag kailangan nila ng assistance, ng someone na that they can rely on. Char. Feeling naman ni bakla. Ayan, magta-try tayo mag-smoky ay ng slide. Ayan lang si bakla. Mga hagod-hagod natin siya. Para lang magkaroon naman ng 'di ba, yung mata natin, dimension. Char. Pinagsasabi mo. Ayan. So, yon. Ayan, ganyan lang siya, ma'am. Huwag niyo na masyadong patindihin pa na parang nangahamon. Sata lang tayo. Babaeng marangal nga daw. Alam kung nakita niyo ba yung difference or what. Pero, sundan na natin siya nitong, Nichido Kemerut. Feeling naman. Wait na. Yan. Dinapat ko lang sa electric fan. Isunod na natin yung ano to? Anong tawag dito? Mascara. Ito ang ginagamit ko ngayon. Ma'am, siya maganda to. Lash Paradise. Voluminous Lash Paradise. It's from L'Oreal. Ayan, Ma'am Shi. So, balik tayo sa kwentuhan natin, mga mamshi. Nung time na nasa, ko, dito sa trabaho ko na, na guest service center or telephone operator slash food attendant sa executive lounge. Tinatry akong turuan mag front desk. Si bakla nataranta dahil sabi ko, hala, marunong ako mag telephone operator, marunong ako mag food and beverage, tapos marunong din ako mag front desk. Parang, wait, parang di na kaya ng katawan ko pag sabay-sabay yung lahat na, alam mo yun, parang sabi ko, teka, hindi ko na carry to. Parang masyado na tayong multitask. Sabi ko, sige, try ko nga mag-apply sa ibang company. So, trinay ko lang naman. Although, hindi naman ako yung talagang push na parang try ko lang, ganyan. Kung wala, hello, napapag-aral pa naman namin yung kapatid ko dito sa trabahong to. So, diba? Although, binibigyan rin naman ako ng opportunity na, diba, matuto doon ng front desk. Pero parang sabi ko, parang, it's just too much for me to handle na marunong na ako sa lahat ng magiging marunong ako sa lahat ng although it would be an edge for me pag nag-apply ako sa ibang trabaho, pero ang hirap ang hirap din ng mag-multitask ng bonggang-bongga. I mean, let's just be honest here. Sa lipstick na tayo, mga moms, lalagyan ko lang siya ng Vaseline. Mas maganda ilagay kayo ng ng lip balm before kayo mag lipstick, lalo kung matte. Matanggal yung mga dead skin. Ayan. So, diba? Ayan. Tapos, nag-apply ako dun sa isang, sa isang parang sister company nun din na
na pinagtatrabahuan ko ng front desk agent. So, alam mo ba yun? Parang thank you Lord talaga natanggap ako. Kasi yun naman is 5-star hotel yun. Yung una ko pinagtatrabahuan is 4-star. Tapos, lumipat ako dun sa 5-star. Parang ano na rin siya, parang one step ahead or nag-level up ka ng kaunti. At the same time, 'di ba, may mabago ka matututunan. So, yun, doon naman sa trabaho kong yun, doon ako tumagal. Yun yung mga naging trabaho ko and talagang nakatulong tong mga trabaho kong to. By the way, ito pala yung gamit ko. This is my all-time favorite na MAC na in a shade of Ruby Woo. Favorite ko talaga yung mga red lipstick, talagang super fan. Yung ka-work ko, alam niyang bet ko ng red lipstick. So, binigyan niya rin ako ng red lipstick, Dare to be Red from Maybelline. Yung isa naming guest, dun sa binigyan niya naman ako ng Estee Lauder. Paano ba to sabihin? Na color red din. So, it's like my favorite. Dami ko ng mga gusto ko rin yung mga violet or purplish na mga itsura or mga super red, ganyan. Or meron din ako yung hot sauce from Sunny's. So, I love reds. Cause it makes me look fairer. Fairest of them all. Char. So, yun. Nalagay na natin. Ako pala, pag naglalagay ako, mas gusto ko na lampas-lampas siya sa ngusyo ko. Kasi para Kim Kardashian, ganon. Kylie Jenner, ganon. Ayoko yung magmukhang manipis yung lips ko. Dati, nung bata ako, syempre parang insecure ka kasi, ba yan, naniliit na. Di ba pag manipis lips mo, parang Barbie, ganyan. So, pero ngayon, nung parang na-embrace ko ng aking inner and outer beauty, bet ko na siya ng mas makapal pa. So, bet ko to kasi may pagka-matte to. Tsaka, iba talaga yung pagka-red niya. Diba? Nakikita niyo ba? Yung kaya nitong gantong color is I think yung major ng Sunny's. Ayan na yung itsura natin. Ito yung ginagawa kong makeup dati sa work ko as a front desk agent. So, I love wearing makeup noon. Talagang nag-iiba-iba tayo ng mga itsura pag hindi tayo tinatamad at pag hindi tayo late. Usually, pag late na ako, kilay lang and then itong lipstick. Tapos, saka na ako magre-retouch pag nagpakita na ako dun sa supervisor ko or sa visor ko. Ganyan. So, yon. Tsaka, pag late ako, hindi na ako naglalagay nito. Baka kasi, ito. Ano bang tawag dito? Yung eyeliner. Kasi, tsaka yung mga tight line dyan. Hindi na ako naglalagay nun kasi baka hindi magpantay at magmukha lang akong dyan. Sinumpa. Tanggalin natin. Basa, o, diba? Tsaka, hindi pala kami pumapasok to ng basa ang hair. Yak, basa ang buhok. Ganyan ang itsura niya sa malapitan. Isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanya imahe. I hope you guys like my look. I'll see you guys later. Oh, please subscribe to my channel. Have a good day. Bye!